Ramir Boulder po, naritong muli. Update lamang po tayo. Siya nga ang mayroong pork barrel. Ayon po yan kay Senador Ping Lacson. May sarili ring allocable fund si Senadora Amy Marcos sa 2025 national budget batay sa tinaguriang Cabral Files. Ayon kay Senate Pro Tempore Panfilo Lacson. Lacson, Amy Marcos may hindi bababa sa 2.5 billion allocable sa 2026 budget. Ayan po ang balita, no? Si Senator Amy Marcos mayroon din doon. Kung hindi 2.5 billion, nasa 3.5 billion. Yung for later release niya, may mga na-release doon. Siya yung nag-iingay na tahasang kinikriticize niya ang napirmahang budget ng 2026. Kung ganun, definition niya ng pork, siya nga ang mayroong pork barrel. So, wala siyang moral ascendancy para i-criticize. Ito po ang mga pahayag ni Panfilo Lacson po sa kanya. Ano po? Yan po ang mahirap dyan eh. Putak ka ng putak, ayaw mong pirmahan yung 2026 national budget, pero ikaw pala ay mayroon ding allocable 2.5 to 3.5 billion. Saan ka naman nakakita ng ganyan? Putak ka ng putak. Kasi nga, ang sinasabi mo, mayroon pa ring pork barrel. Ikaw pala ang mayroong pork barrel, Senador Amy. Ha? Ano ba? Ibang klase ka ring babae ka no? Ang paulit-ulit na pagtatanggol ni Senador Amy Marcos na malaki umano ang kanyang allocable fund ay hindi na simpleng usapin. Ano? Hindi po simpleng usapin ito ng interpretasyon ng budget. Ito ay malinaw na paglilihis sa sentrong issue ng pananagutan at transparency. Kung totoo mang may bilyong-bilyong allocable na pondong nakalaan sa isang mambabatas, ang mas mahalagang tanong ay bakit umiiral ang ganitong kaluwagan sa gitna ng tahasang pagbabawal ng Korte Suprema sa pork barrel? Yan po ang mga tanong. Ano? Sa halip na magpakita ng malinaw na paliwanag kung paano, saan, at kanino napupunta ang pondong ito, ang diskusyon ay ibinabaling sa teknikalidad ng salita. Allocable, line items, o hindi pork. Ngunit sa mata ng taong bayan, kapag discretionary, kontrolado ng politiko at maaaring idirekta ayon sa impluensya. Pork pa rin ang tawag dyan kahit anong pangalan ang ikabit. Mas lalong nakakabahala na ang ganitong pahayag ay nagmumula sa isang Marcos, isang apelyedong may mabigat na kasaysayan ng pang-aabuso sa kaban ng bayan. Ha? Sa konstektong ito, ang kawalan ng sensibilidad at ang tila pagmamaliit sa lehitimong pagdududa ng publiko ay isang anyo ng paglapastangan sa alaala ng mga Pilipinong nagdusa dahil sa sistematikong katiwalian. Kung tunay na may malasakit sa reforma
Ang dapat gawin ay hindi ipagtanggol ang laki ng pondong hawak, kundi ipaglaban ang ganap na pagbubuwag sa anumang anyo ng discretionary fund ng mga mambabatas. Ang pamumuno ay hindi nasusukat sa dami ng pondong kayang galawin, kundi sa tapang na limitahan ang sariling kapangyarihan para sa ikabubuti ng bayan. Sa huli, ang pahayag ni Senador Amy Marcos ay hindi nakapagpapatibay ng tiwala. Bagkus lalo lamang nitong pinatitibay ang hinala na ang kultura ng pork barrel ay buhay pa rin. Pinapakinis lamang ang pangalan. At hanggat ganito ang uri ng paliwanag na inihahain sa publiko, mananatiling makatarungan ang panawagan, suriin, ilantad at gumagamit ng budget bilang personal na laruan ng kapangyarihan. Ito po, huwag nyo pong kalimutang like, subscribe, and share ang aking YouTube channel Ramir Boulder. Pati na rin po ang aking Facebook page. Huwag nyo pong kalimutang i-follow. Marami pong salamat.